Good morning. Good morning. To God be the glory and praise God. Hindi na ako mag-necktie kay mainit. Praise the Lord. Psalms 126 verse 1 to 6. Basta natin ang sabay-sabay. Psalms 126 verse 1 to 6. Read, begin. When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord hath done great things for them. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Turn again our captivity, O Lord, as the streams fill us up. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his ships with him. Let's go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa araw na to. Salamat sa iyong salita. Help us, sweet Holy Spirit, help me also. Forgive our sins, cleanse our heart, mabutan ng spiritual needs dito sa on-site ng sa online. Yung mga gabay sa amin, sweet Holy Spirit, tuwan na po kami. Pagpalain. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Praise the Lord. So, glory to God. So, itong Song of Degrees, itong Psalms 126. Kaya, dito, when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. So, maraming mga dream ang Israelites sa kanilang buhay, sa paglilingkod sa Panginoon. Marami silang gusto maabot sa Panginoon, pero nasira yan lang nung sila'y nagsimba kay Baal, sa ibang mga Diyos. At para matalo, alam niyo kung para matalo lamang yung Israel, once na sila ay naglingkod sa ibang Diyos, maliban kay Yahweh o kay Jehovah, yan matatalo lang sila. As long na sila ay sa Panginoon, naglilingkod, hindi yan sila matalo-talo. Kaya captivity sila, na-captive sila doon sa lugar ng Babylon. Of course, ang Babylon ay Iraq ngayon. Pero unang na-captive sila ay sa lugar ng Persia. Ang Persia ay Iran. Until now, ang Iran ay still in war pa rin sa Israel. Pero ang mga sinaunang hari sa Persia, nang nakilala nila yung tunay na Diyos ng Israel, si Yahweh, ay nag-agree sila at kinikilala rin nila na ang Diyos ng Israel ay tunay na Diyos. Yan. Sino ngayon yung hari? Kung makamali, si Artaxerxes. Yan. Pero sa Babylon, yung hari naman ay si Haring Nebuchadnezzar. Okay? Sinsya lang ay masakit ako nga ngala-ngala. Akong lalamunan na sugat. So, hindi ako masyado makapreach nito lang mahaba. So, yan ay nakaptive sila sa itong mga Israelites. Kaya, captivity of Zion. Ang Zion naman ito ay bundok. So, Mount of God. And then, sa verse 2, then was our mouth filled with laughter. So, punong-puno ng ngiti, ng tawa ang kanilang mga labi. And our tongue with singing. Of course, alam naman yung mga Israelites ay mahilig sa awit, katulad ni Moses, ni David. Kaya si David ay magaling yun sa harp. At si Moses, mayroong song, si Moses rin, may sa Book of Psalms. And our tongue with singing, then said they among the heathen. Yung heathen ay mga unbeliever, heathen. The Lord hath done great things for them. Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay sa kanila. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Of course, ang mga Israelites natuwa sa ginawa ng Panginoon sa kanila. Bakit? At sila'y nagalak. Siyempre, yung doon pa lang sa Red Sea, yun ay hinati ng Panginoon at lumakad doon yung mga Israelites. Kaya, yun, great things yun. Ano pa? Pinadala ng Diyos ng 10 salot
ang unang salot hanggang 10, nag-represent yan sa Diyos-Diyos na mga Egypsio o Egyptian. Kaya, kung ano man yung unang salot doon, Diyos-Diyos yun ng Egyptian. Ano doon yung tulad sa raider, tulad sa frogs, sa lice, kuto, yung mga apan, yung pati yung yung naulan ng yung yellow, hailstone, and then pati yung hanggang yung panganay ay namatay. Kasi kinoconsider nila na Diyos nila, mga ganyan. Ako maliban sa Cobra o sa Red Bull. Red Bull? Yung bull. Yan ang pinaka-Diyos nila. Primary God. Mga snake. Yan. Kaya, lahat yun ay conquer lahat yun ng tunay na Diyos. At ginamit si Moses at saka yung kapatid niya sino kapatid ni Moses? Si Aaron. Yan. Kaya, the Lord have done great things for us whereof we are glad. So, maraming mga great things na ginagawa ng Panginoon sa mga Israelites. Sa verse 4, turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south. They that sow in thirst shall reap in joy. Ito naman, they that sow, sila na tanim na mayroong pag-iyak, ay mag-aani na mayroong galak. So, they that sow in thirst, so may tinatanim sila. Yung mga Israelites ay nagtatanim. Meron silang lugar doon sa Goshen. No? Doon sila. Sila ay mga shepherd boy. Ang kanilang trabaho ay nag-aalaga ng mga hayop. At yun sa mga Egyptian ay yun sa kanila, parang abomination yung ganong trabaho. Siyempre, doon naman sa lugar na yun ay maliban sa mga hayop, siyempre gatanim sila. At siyempre, maliban nung nakaalis naman sila doon sa lugar ng Egypt, siyempre sila nagatanim ng trigo. Kung sa atin ay ginatanim ay palay. So gatanim sila ng mga trigo. So nag-iyak sila, no? Habang sila ay nagtanim, they that sow in thirst. Pag kaya sila nagtanim ay nag-iyak, no? Anong dahilan? Habang nagtanim sila, nag-iyak. Siyempre, nandun yung mga kalaban nila, yung mga karating ng mga bansa, may mga banta sa kanila, and then, siyempre maraming kalaban sa ng Israelites. Until now, yung mga hindi naniwala sa kanilang Diyos na si Yahweh, si Jehovah, no? Si Elohim. Kaya, kung gataniman sila na mayroong pag-iyak, ay mag-aani rin naman sila na mayroong joy. Kaya ang mga farmers ay, pag nagtanim yan ay may pag-iyak siyempre. Tapos, may bagyo pa abing na darating. Tapos nabagyuhan yung mga tinanim nila. Iyak talaga sila. Iyak talaga sila niyan. Siyempre, lugi sila. Nangutang lang sila doon sa bangko or sa cooperative. Tapos, masira yung crops nila. Ang pagtanim dito sa Pilipinas, dati, no, twice a year, no? Pero ngayon, nakakatanim na yata 3 times a year na. Kaya mga crops, yun pala doon sa papuntang airport, no, yun sa left side, bibilin pa na sana hindi yun na nakausap ko na Sabado na is in, bibilin pala yun, kailan na back out dahil mahal pala. So, ang per square meter. So, hindi natuloy. Siyempre yung malapit sa airport ay 14,000 per square meter yun.
Depende doon sa panay. Malawak sana yun. So, siyempre mga palayan yun doon. Kaya pag may mga tanim na, tapos bumagyo, bumaha, lugi, iyak talaga ang farmer. At pare tayo ay apektado na sa mahal ng bigas. Kaya mga bata, no, wag sayangin yung bigas. Yung 20 pesos na pangako na per kilo ng bigas, hindi natupad. Kaya huwag na tayong umasa sa mga politiko. Sa darating na eleksyon, huwag na tayong maniwala sa mga politician. Yan, no? Sa Diyos na tayo magtiwala. Kaya wala na. Wala nang pag-asa. Ang Pilipinas na to, wala na tong pag-asa. Maliban na lang ang Panginoong Diyos ang manguna at ang mga leader. We hope sana na ang leader natin ay katulad ni President Donald Trump, no? Na kumikilala talaga sa Diyos at sabihin niya sa cabinet meeting nila, sa cabinet secretary, can you lead us in prayer? So mag-lead talaga sa prayer. Pero sa atin na to, parang wala talaga. E paano di man kasi sila Bible believer na mga trabaho sa gobyerno. So dapat talaga ay mga Bible believer ng Panginoong Kristo yung nasa gobyerno. Sino lang naman ang Bible believer dyan ay? Si General Binag, General Durana, si Senator Pacquiao, si Alan Peter Cayetano, si Joel Villanueva, si Eddie Villanueva. Yan ang mga Bible believer na kilala ko eh. Pero yung iba na ay Pastor Abante. Yan. Maraming baser daw. Maraming isang baser. So, yan ang kwan lang. Mga Bible believer. Majority na ay hindi. So, pero sa Amerika talaga ay si President Trump talaga sasabihin niya talaga na ito yung nasa Bible, no? Sa gender pa lang. Male and female. Babae, lalaki lang. Hindi pa lang, no? Bawal gani na pastor, bawal na. Bawal na yung mga... Bawal na ro bakla kung makasal. bawal na ang bakla magpakasal. Hindi pa na may batas. Ano ka ba? Kon ang batas. Ganyan dapat, no? Ganyan dapat mga leader. Tungkol. Kumbaga, yung tao, yung mag-adjust sa Bible, hindi yung kung ano nakasulat sa Bible ang mag-adjust. Hindi pwede yun. Dapat, sorry, mali. Parang sakit dila ko eh. Dapat yung kung ano nasa Bible, sundin na ng tao. Hindi pwede na Bible ang susunod sa tao. Hindi pwede yun. Thy word is seated in heaven. Wala pa yung tao, may word of God na. Amen. Si Lord Jesus, word of God yan. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. And the word was made into flesh. Walayag sa laman si Jesus. Kaya, bago pa si Lord Jesus na katawang tao, Diyos na siya. Kasi hindi pwede mapatay ang Diyos sa cross kung hindi siya magkatawang tao kasi Espiritu ang Diyos ay. Kaya nga dapat ay worship God in spirit and in truth. Dito sa Aklan ay grabe kasi dito ang idolatry sa no? Ang image worship. Image worship dito, krampan talaga. Ang pinaniwalaan. No? Dapat ay ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang Diyos ay worship God in spirit and in truth. So, yun ang dapat. So, dito ay they that sow in thirst shall reap in joy. So, kung pinaghirapan mo yun, nagtanim ka, pero siyempre, pag-ani nun, grabe kalitay mo. Siyempre, makaharvest ka na. Harvest. So, hindi ako farm boy Hindi talaga ako nakaranas na magtanim ng palay o magtanim ng ano man sa bukid. Kung nakatanim na ako siguro parang akong edad, mga 49 years old sa housing. Tanim ako ng malunggay, talbos ng kamuti, ng dahon ng balinghoy, kasaba. Pero mga tanim ko, kapaya. Pero tanim ko gatubo. Ibig sabihin, green thumb pala ako sa praise na lang. Pag nagtanim pala ako, gatubo. So, kung ako nagtanim niya na, 49 years old.
4 years ago. No? Siyempre dito sa La Serna, wala ka namang tamnan dito, kaya puro bahay dito. Squatters area. Pero, totoo yan, nung nag-harvest na, wow, nalipay ka, daming malunggay, daming kapaya, daming mga talbos ng kamuti, talbos na balingoy. So, masaya. Kaya, di that so in thirst shall reap in joy. So, mahirap bilang farmer, mahirap. Matalino talaga ang Diyos, no? Paano na lang kung bawat farmer ay milyonaryo? Pag wala ng farmer, milyonaryo na ang farmer, wala na magtatanim. Yung nagka-porpis lang nga mga tamad na yung iba sa baryo na mga farmer, kasi may tinatanggap na sa gobyerno na porpis. Kaya, maraming tamad kasi tumatanggap ng porpis. No? Pero hindi naman lahat ay tamad. Pero naman talagang natanggap ng porpis, nagkapag-aral yung anak nila. Ako nga nag-apply po sa porpis Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Tiningnan ako. At tiningnan ako sa opisina. Mahirap po kayo, sir. hindi naniwala na mahirap ako. Kasi ang damit ko ay damit na disinte. Kaya hindi ako pumasa sa porpis. Hindi, kasi kwando hindi ako mukhang mahirap kasi. Yan. So, yung mga tanim ng mga magsasaka, mabuti na lang ay nagtatanim sila. Pero kung isipin mo kung mayaman na farmer, wala na magtatanim, magugutom tayo. Naisip ko rin, kung milyonaryo yung mga isda, sa palagay nyo kayo, mangingisda pa sila? Hindi na rin. Kung ang basurero ay milyonaryo, sa palagay nyo kaya, may makulikta pa ng basura, wala na rin. Milyonaryo na sila. Sa palagay nyo kaya, kung ang tricycle driver, katulad ni Brother Bong, ay milyonaryo, magpapasada pa siya, hindi na. Sa palagay nyo kaya, kung ang labandira ay milyonaryo, maglalaba pa kaya ang labandira, hindi na. Ano niya pa? Laundry shop. Oo. Sa palagay nyo kaya, kung milyonaryo yung nagwawalis sa plaza, mga sweeper, isa mga itsa, mga metro aid, wala. Hindi na sila. So ang Diyos talaga, ginawa pala niya na ang tao ay depende, kanya-kanya pala na vocation. May farmer, may isda, labandira, labandiro, street sweeper, mayroon din na street vendor, iba naman yung street fighter pasaway yan. Tapos iba naman yung mga tricycle driver, may tagatawag na pasahero, natawag doon barker. Iba naman yung aso na gabark ng bark. So, matalino ang Panginoon na tayo pala, kanya-kaya pala yung tao na nilagay na profession. So, hindi rin lahat ay mayaman, meron rin average, above average, may poor at poor of the poorest. Yan. So, salamat. Bilong na tayo sa average lang tayo. Okay? So, salamat tayo sa Panginoon na hindi lahat ay ginawang milyonaryo. Kasi kung milyonaryo na, katulad ng sabi ko, mga farmer na yan, hindi na magtatanim. So, gutom tayo. Yan. Verse 6, "See that goeth forth and reap and weeping, siya na humahayo at umiiyak." Katulad niyo sa humahayo na hindi lang nagtatanim, nagsusulwining rin. Naghayo, mga missionary. Missionary to the foreign field and to the foreign local. Foreign field and local. Mahayo sila, siyempre umiyak sila. Tapos dala-dala yung bearing precious seed. Dala nila yung binhi, precious seed of the Word of God
then shall doubtless come again with rejoicing. So pagbalik na nila, meron silang rejoicing kasi may mga bunga. Bringing his sheaves with him. Katulad dito kay missionary Hadang, South Vietnam. Bunga rin to nanday na mga missionary doon. Missionary Bill, Chuprang, si Hadang, sa Bitani. Mga missionary to Brunei, oh. Karing ang sining church niya, Christ Conquerors Baptist Church, Pampanga. Mission sa Brunei. Na pamilya to? Rico family. Ambassador to Israel, si Rinjay. Yung CRAN, kaya doon sa group sa natin CRAN, Creative Restricted Access Nation. Pag CRAN yan, ibig sabihin, ang bansa niyan hindi pwedeng i-vulgar, hindi pwedeng i-kwan sa slideshow. Kasi ang mission field nila, India, Vietnam, Laos, Israel. Bawal kasi mga Middle East. Bawal. O sa Laos, yung missionary sa Laos, itong pamilya. Pero sa Laos siya nagtatrabaho. Nagtatrabaho sa Laos, tapos may bahay na sila sa Laos, tapos na-challenge siya, mission man siya doon. Para missionary sa Sambiang, si Wilfred Mulinga. May nakita ko bagong sa group chat, no? Doon sa Congo, 70 Christian pinugutan ng ulo doon sa Democratic Republic of Congo. Ay doon man si missionary pa, no? Dr. Felicidad Felicilda. Si Dr. Felicilda, mayroong, ano nga nagkaraon? May left palate. Pinupirahan niya, ay okay na. Depende kung saan side ng Congo, malaki siya. Ang Congo, malaki ko sa Pilipinas. Kung saan side doon, ang katabing bansa ay Rwanda. Kasi mga Muslim doon. May mga Christian doon na 70. Hindi ko lang alam kung anong klaseng Christian, kung Roman Catholic, o Evangelical, o Baptist. Basta 70 sila. Nalala niyo yung sa Egypt, mayroong 21 yata. 21 Coptic Christian, mga Roman Catholic, pinugutan ang ulo ng ISIS. Ano dyan sa YouTube? Panyo na Coptic Christian, pero Roman Catholic sila. Hindi nila deny si Jesus Christ. Kaya, pan sila na mga martyr. Doon sa Egypt yung mga ISIS ang napugot ng ulo nun. Nandiyan pa si missionary at Felicenta. Oo. Missionary na matanda, tagkalbo ron. Muna maron. Pero depende sa lugar mata. Felicilda. Ay ba na? Horolan. Support tayo dito. Missionary sa Thailand. Isula family. Siya Michael Campos. Ito sa Tanzania, Africa. Support tayo nito. By God's grace. Si Johnny Christian Abarientos sa Mozambique. Sa Chile, dito gusto dati ni Brad Joseph mag-mission sa Chile. Binibiro siya ni Pastor Nable sa Kamat, Chile. Caloocan. Missionary to Chile, Calios. Ang kasamang Vince and Jillian Calios, Chile. Pag-pray nila. Sa Taiwan, si Clint Noynay. Clint Noynay, Pinoy at Sibinay, di malipatan. Din Al-J. Medrano, Costa Rica, nag-support tayo dito. Sa Bangladesh, mga asawang Bangladeshi sa Bangladesh, Biswas family. Yan. Ayaw nga ng Mrs. ay nagtrabaho, pero kabalang uli, after many years of prayer, mga 4 to 5 years, pumayag na rin. Galvez family, mga asawa, buntisan. Belize, tingnan ko sa yung Belize, Central America, maganda rin, tourist spot. Belize, sa Central America. So, support tayo ng by God's grace. Yung iba missionary na nasuportahan, yung iba 5 piso, 10. Pero tayo kahit 25 pesos lang. Ay, pa man. 600 rin, kahit mga 24 lahat sila sa clearing house, pang 24. Kaya tayo mission rin, kahit pa paano by God's grace ay
Tulong rin tayo, prayer, and content lang. Para dito, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed. So sila yung nag-bearing precious seed, the missionaries to the foreign field, for the kay Pastor Namli. So may bahagi rin tayo dyan. Shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Yan. So, praise the Lord. Sa ganyang kwan. Kaya ating kwan na pa-edit yung papurin at ang kwan naman doon ay, ang team naman ay bearing precious seed naman. Kasi lagyan lang yung sibling Pasko, Sunday of sibling shorts, bitan. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you po sa iyong salita. He that so enters your word in joy. Salamat na doubtless come again with rejoicing. Bring precious seeds, Panginoon. So salamat, Panginoon, at tulungan kami dito sa Bicani Baptist Mission, Kalibo, through prayer and financial support, naka-involve tayo sa world evangelism. Wala niyo rin, Panginoon, ang mga kapatiran dito, bawat isa. Tutulungan niyo rin, Panginoon, na Bicani Cafe, Kalamis Pastor Naglet, Bicani Baptist Church. Mga Bicanites, yan na Pastor Yuli, Aklan Baptist Church of Blismo, Pastor Gum Garcia, Pastor Airo, Pastor Bilibli, Pastor Sargan, mga kapastoran sa aming Panginoon, paraan mo din. Salamat po, Lord, at kayo patuloy na mag-bless sa Israel at salvation po nila. Mga Jewish, maging Muslim, Hindu, Buddhist, Atheist, Lord, open their heart and they believe the gospel and receive by faith Jesus Christ to be their Lord and Savior. Bless also our giving, kahit sa natuloy. Bless also our physical food. Salamat po sa lahat. Bless po ang Bicani Baptist Church Mission, Kalibo, sa good health at finances, gano'n o Diyos, sa property, kaya nakawag financial, kaya naka-purchase ng lupa by God's grace, Panginoon. Wala po kami malaking amount, pero kayo po, meron o Diyos, kayo nagamit ang mga anak mo, kayo po magkaloob. At sa lugar ng kalooban mo, Panginoon, within Kalibo, at sa mga lugar ng God's will. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Praise the Lord. Good morning.